Hello po sa lahat. Shout out sa ating mga subscriber dyan sa Pilipinas, yung mga datihan nating mga subscriber at yung mga bagong pasok. Maraming salamat sa inyong suporta at yung bumati ng Merry Christmas. At Merry Christmas na rin sa inyo. Sana lahat tayo ay merry nga ang Christmas natin. Ang importante sa atin ang ating health condition na maayos. Pinaka-importante. Hindi na natin kailangan yung abunda yung mga handa natin, basta ang importante abunda yung ating ang ating tawag dito, immune system na walang nagkasakit, ganun lang para merry talaga ang Christmas. So lalo dyan sa Pilipinas ngayon na talagang kayo ho ang tinamaan ng husto dito sa corruption. Sa Pilipinas ho talaga ang tinamaan ngayon ng crisis dito sa politika. Ang tinutukoy ko dito ngayon ay itong Undersecretary Cabral na napaka-misteryoso ang pagkawala nito doon sa Baguio. At alam niyo naman na itong balita ngayon ay talagang kung saan kayo manonood, mainstream man o sa dito sa mga social media, laman sa balita ho itong pagkawala ni Undersecretary Cabral na napanood natin kanina, lalo ako napanood ko to kanina na yung driver niya na may kaduda-duda ang kanyang mga statement doon sa kanyang amo na iniwan doon sa may tabing ilog ba, tabing bangin. So kaduda-duda. So nasa pa naman to ngayon under investigation pa naman to. Kaya lang ang di ko rin maintindihan dito yung asawa mismo ni Cabral, kung napanood niyo yung interview niya na kahit sa mga media ho yun, ay lumabas ho yun siya na hindi niya na gawing i-autopsy ang kanyang asawa kasi nga ayaw niya mangyari ulit. Ayaw mangyari yun kasi daw ang katwiran niya ay sasaktan na naman ulit ang tao. Alam ko naman sabi niya, di ba? Alam ko naman kapag binuksan nila yan, hindi naman nila ayusin pagbalik. Siguro, may rason siya. Pero, ito kasi nangyari kay Cabral ngayon ay para sa akin talaga, imbestigahan to ng malalim kasi alam naman natin na ito siya yung isa to siya sa mga unang inimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee at saka sa House of Representatives. At dinamay pa nga dito, di lang dinamay, nabanggit pa nga dito sa House of Representatives na ang 51 billion di umano na ay naibigay sa Davao City na ang tumanggap nitong 51 billion na itong si Pulong Duterte. So pilit talaga nilang idamay ang mga Duterte dito sa mga flood control na mga anomalya. At ito na naman ngayon, may binalik itong video sa ABS-CBN na binalik ho itong video na to na binanggit ito ni Joel Chua na tinanong itong si Yusek Cabral na saan napunta yung 51 billion na napunta ba daw talaga sa Davao City, at may pinakita pa siyang picture na galing sa politiko na ang tumanggap doon sa 51 billion di umano ay itong si Pulong Duterte. So ngayon makikita natin na lahat ng kaguluhan sa Pilipinas talaga nila idamay ang mga Duterte kasi itong si Cabral, ito yung pinaka-sensitibo palang posisyon niya sa DPWH kasi siya nakakaalam dito kung sino yung nabigyan ng mga malalaking project. So, isa yun sa tinitingnan ngayon sa investigasyon kung may foul play ang nangyari dito sa pagkawala niya doon sa bangin kasi sabi ng driver niya, iniwan lang doon para muni-muni daw doon. Tapos, hinanap niya bandang alas 5, di niya nakita ang kanyang amo. Hanggat inabot na sila ng gabi. At doon na nakita sa gabi na nagpatulong na siya sa mga pulis na hanapin yung kanyang amo. At doon, na laglag na sa baba. Doon ang estimate nila ay nasa 20 hanggang 30 meters ang lalim ng itong pinangyarihan ni Yusek Cabral. So, ang mga tao ngayon ang daming speculation na kung ano ba talagang nangyari, kung
sinadya ba yan? O disgrasya? O planado? Kahit ako, kahit sino dito. So, itong nangyari kay Cabral, sa mga involved dyan sa mga flood control, sa ano ko lang, ingat na lang talaga kayo. Kasi itong nangyari sa kanya na mayroon siyang mga hawak di umano na mga dokumento dito na makapagbigay ng linaw dito sa investigasyon kasi siya may hawak sa computer. Kaya lang ngayon, ang ano na yan, napanood ko kanina, may napanood na naman ko kanina na hirap daw yan i-justify ba na galing talaga sa kanya kasi itong si Congressman Livisti may hawak siya dito. So malaking bagay ho yun kung mayroon siya. Pero kailangan daw talaga i-justify yan kung galing ba talaga dito sa opisina ni Yusek Cabral, galing sa kanyang laptop o sa kanyang tawag nito, opisina, yung mga naibigay na mga dokumento. So isa pa dito, ang nagtaka rin ako dito, itong si Ombudsman Boyeng Remulla na bakit siya ang unang nagsabi na i-secure ka agad yung cellphone. Dapat dito ang nag-imbestiga o kaya NBI ang mag-ano nito na i-secure ka agad yung cellphone nitong si Yusek Cabral para makita doon kung may conversation ba. Kasi based na rin sa mga sinasabi doon na ito pumunta ng Baguio dahil may ka-meeting doon. Tapos, nag-meeting na sa Baguio, doon sa hotel na yon na Ion Hotel ba yon? Di naman na din sinabi, sa bagay, gulong pa ang investigation nito ngayon na kung sino talaga ang kanyang katagpo doon na ka-meeting. So ang driver nito, kahit sino siguro, ang driver talaga pwedeng magiging suspect kasi siya ang nag-iwan at sila lang dalawa ang nadodoon. At bakit nang sinabi niya na hinanap niya noong bandang alas 5, hindi niya nakita doon kung binay ba niya ng totoo o naglakad ba siya o naggumamit ng sasakyan. Kung gumamit siya ng sasakyan na hindi talaga makita niya yung nalaglag na pala yung amo niya doon sa baba. So kung naglakad siya, makita niya yun. Kasi nakita nga nila gabi na Flashlight nga lang yung dala ng mga pulis pero kitang-kita yung kung saan na aksidente itong aksidente ba talaga o sinadya bang tinulak o ang daming tanong. So ito yung sabi ko na nga na dapat itong nangyari ngayon dito sa mainit na investigasyon sa flood control. Ingat lang talaga. Kasi may ano talaga, mayroon talagang mga plano dito na para patahimikin itong mga issue kasi ayaw nila tong mapalapit pa tong issue kung sino ang mastermind nito. So alam naman natin kung saan na talaga tong mga mastermind dito na sino na yung dapat imbestigahan. At nandyan na nga yung pangalan na itong si Martin Romualdez ayaw pa rin imbestigahan. So ang dami na nitong mga lumalabas na mga istorya. At ito yung dahilan din na sa isip ko na may reason itong si Saldico na ayaw umuwi ng Pilipinas. Kasi ayaw nga niyang umuwi dahil takot siyang mawala. Takot siyang, alam na natin. Kasi siya rin ang pinakamalaking, sabi nila, proponent dito sa mga insertion o dito sa mga flood control. So, may may reason siya. Takot siya ngayon, lalo ngayon, matakot siya kasi si Cabral nga kababaing tao. Hindi nangimi na gawin ang kanilang plano dito na para patahimikin talaga tong issue na to kung para hindi lang mapalapit ng husto dito kung sino man niyang mastermind talaga dyan. Ilalo to si Saldico. Si Saldico alam na alam niya kung sino yung mga taong dapat niyang sabihin dyan. So uuwi pa ba siya ng Pilipinas? Kahit siguro sino, hindi talaga uuwi. Lalo nangyari ito kay Cabral. At isa pa nitong napakadelikado ngayon, itong mga diskaya. Kasi, ayan nga, nakulong na, ay may kaso na, pero hindi pa natin sigurado kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Kasi kahit pa hawak na ng mga NBI yan, hawak na ng mga pulis, nandyan sila sa kulungan na, pwede pa rin silang malusutan dyan kung anong pwede nilang gawin dyan. Ito si Cabral nga sino ba mag-isip nito na mangyari sa kanya itong ganito? Babae. Unang-una babae ito siya. Tapos alam natin kung gaano kalawak ang alam nito kung sino yung mga binibigyan nito ng project dito sa DPWH. Kasi ito si Cabral at itong si Bunuan,
alam nila kung sino yung mga tao diyan talaga na nakikinabang ng gusto dito sa dito sa insertion at saka dito sa mga flood control project. So, laglag na ang isa, itong si Cabral. Ang napakadelikado talaga nitong patahimikin, itong si sa akin lang ha, itong si Saldico at saka itong mga Diskaya. Kasi ito yung pinag-initan nilang husto ngayon eh. Itong si Saldico, hinahunting na nila sa dito sa ibang bansa. Na yung passport. Kinancel na yung passport. Hanggang ngayon, hindi nila matrace kung saan talagang bansa. Sabi sa Portugal daw. Hindi naman sila sinabi kung confirm ba nga sa Portugal itong si Saldico. At may nagsabi pa nito na mayroong siyang passport ng Portugal, kaya hindi siya basta-basta makuha rin ng mga pulis kasi may hawak siyang passport eh. So sila nakakaalam niyan at nakakatakot talaga itong nangyari ngayon kasi wala na sila ditong pinipili dito. Kung gustong patahimikin eh di sige na. Kaya lang masaklap dito, itong nangyari ngayon kay Yusek Cabral, mayroon dito mga tao na idinidikit na naman sa mga Duterte. Alam naman natin ngayon kung sino yung gumagawa ng mga controversial, pero kapag nag-imbestiga na, mga Duterte na kaagad ang pagbindangan. Lahat ngayon ang nangyayari sa Pilipinas, hindi kagagawan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kagagawan lahat ito ni mga Duterte. At ito ngayong pagkamatay ni pagkawala nito ni Yusek Cabral, ang unang idikit ng pangalan nito si Pulong. Yun kasi nung sa investigasyon ngayon, kung napanood ninyo, tinanong kasi ito si Cabral. Kaya lang hindi niya masagot ng direct yun kasi wala siyang record na dala. Nasa computer daw niya. Kaya nakakapagtaka itong bigla niyang pagkawala. Ang ano pa nito, ang kanyang asawa ayaw na gawing i-autopsy o ano pang gagawin dito sa kanyang asawa kasi identified naman daw na kanyang asawa talaga, pati yung anak niya na sinabi na pamilya talaga nila yung nawala. So, nakakatakot talaga. Hindi to pwede natin na na sabihin natin na itong pagkawala ni Yusek Cabral ay hindi to sa politika. Politika pa rin ito. Kasi pag gumugulong itong investigasyon na to, kung tutukan to, saan ba siya nanggaling na nakilala siyang si Yusek Cabral? Dahil ito sa mga flood control, dahil sa politika. At ito na ngayon, nagbuhis-buhay na naman siya. So, ito ngayon, napakahirap na to ang kanilang, para sa akin hirap na sila dito mag-trace kung paano talaga ang kanilang investigasyon dito sa flood control kasi ito yung may hawak na importanteng may hawak dito sa mga sa mga flood control ngayon, sa mga record na sa kanya. So kung nakakuha man tong si Livistic, kung sino pa yung nakakuha diyan sa mga kopya na galing dito sa computer o dito sa mga ni record ni Cabral, kailangan pa rin nila i-justify talaga kung ba yan. Legit ba yung mga dokumento na yan nakuha. So, mayroon pa ako dito nakita na balita sa GMA Online yata, yun. Na ito si Yusek Cabral, pumunta pala to sa doon sa Office of the Ombudsman noong December 3. May record pinakita. So, anong nito? Ang tanong ko dito, paano to saan pwede umpisahan ang investigation nito? At bakit talaga sa ganun lang na pagkakataon magmuni-muni ka doon sa Kinon Road? At ito pang Kinon Road na kung saan siya na-disgrasya, ito pala yung malapit din dito yung in-inspect ni Bongbong Marcos na yung controversial din doon ng ginawa ng DPWH, yung parang tulay ba siya o underpass na doon ang in-inspect ni Bongbong Marcos at saka itong si Magalong. Ito pa yung malapit daw din doon sa mga rock knitting na mga project ng DPWH. Palagay ko, baka ko nito, bakit nakarating to sa Baguio? Baka niya na tinitingnan talaga niya
Na ano pa talaga yung controversial na yun na pinuntahan ni Bongbong Marcos doon na hindi rin tinapos. At doon mismo ang nangyari nito. So sana ang investigation nito tibayin ng sa Baguio City mismo, dito sa LGU ng Baguio, lalo dito si Magalong, kasi pwedeng magdikit-dikit kasi ang istorya dito eh. Doon nangyari sa kanya doon yung pinaka-controversial na project. Tapos pumunta siya sa Ombudsman noong December 3. Inimbitahan siya sa ICI, hindi siya dumating. Ay, dumating ba? Parang pumunta yata siya. Tapos yung pangalawa, hindi siya nakarating. Hindi pumunta. So, dito pa lang mga istorya, magulo na talaga. So, ito si ngayon, si Saldico, kabado na. Kahit sino, no? Kakabahan ka na talaga. Baka mamaya ako isusunod dito. Kapag i-deport siya pa Pilipinas, napakadelikado. Ang ano na ngayon, itong mga controversial ngayon sa mga flood control na yan, lalala at lalala pa ito. Dahil itong nangyari ngayon sa sa investigasyon na to, ang dami ng pwede na nila tong i-divert. Ito ngayon, madadivert na naman to. Puro na naman to Cabral. Sigurado. Kasi ang investigasyon nito, tutukan ng mga media, tapos itong flood control project ngayon, tapos ito si Diskaya, mukhang pilitin talaga nilang ida-divert. At ang masaklapan nito, idadamay naman ang mga Duterte dito. Kaya, sabi ko nga, hindi talaga tumaubusan ng mga issue sa Pilipinas ngayon. Kaya kayong mga nasa Pilipinas, ingat lang ho kayo. Itong parating na Christmas, sana miringa ang Christmas sa Pilipinas. At sana nga, happy ang New Year. Kasi, ang gulo talaga. May administrasyon na hindi talaga hinawakan ng husto itong dapat ayusin ng Pilipinas. Pero, ano ba talaga ang sinasabi niyang bagong Pilipinas? Saan ba talaga tayo pupunta? Kapag sinabing bagong Pilipinas na ganito nangyari ngayon. Babaeng tao involved dito sa mga flood control. Ayun na. Bigla na lang bumagsak doon sa ilog. Ang imbestigahan to ngayon, sino? Sino ang gumawa nito? Para makita talaga natin na ang salary nito ni Yusek Cabral. Kasi yung pamilya niya para hindi interesado sa na imbestigahan to. Bakit kaya? Parang di sila namuwirsaba na imbestigahan to dapat. Ayaw nilang ipa-autopsy, ayaw nilang i-DNA. Galit na galit yung asawa kung napanood din nyo. Nako, sabi ko, paano kaya to? Ultimo asawa nitong ni Cabral, ayaw imbestigahan kasi sabi, kilala na, di daw yun, wala daw yung problema yung pagkawala na yun, di daw yun foul play na yun. Nalaglag lang daw yun. Kaya, magtanong ka sa sarili mo, sino kaya talaga dapat ang imbestigahan dito? Ang dami na nagsanga-sanga dito mga tanong.